Sa kabilang banda, si Katrina. Pagkatapos ng almusal, tumuloy si Alfred para tulungan si Sebastian na pumunta sa banyo. Habang naghuhugas ng mukha si Sebastian, nag-toothbrush, nakatayo si Alfred sa kwarto kung sakaling may kailangan siya. Hindi siya nagsuot ng kahit anong sando o t-shirt dahil masyadong gumagalaw, sumasakit ang tiyan, sa halip, sinuot niya ang kanyang bathrobe. Para sa tanghalian, pumunta si Thalia sa kanyang silid upang bigyan siya ng kanyang pagkain, habang kami ni Alfred ay nakaupo sa mesa para kumain. Malapit na kaming matapos nang dumalaw sa amin sina Alicia at Adam. Nakabenda ang kanang kamay ni Adam, at nakasuot siya ng gray na t-shirt na may black jeans. Pupuntahan ko si Sebastian, paumanhin niya habang papaakyat sa hagdan. Lumapit sa amin si Alicia at umupo sa tabi ko. "Hello people." "Hi," bati ko sa kanya. "Nag-lunch ka na ba?" tanong ni Alfred sa kanya. "Oo, bumili kami ng chicken wrap on our way, at kumain kami sa kotse." Sumagot siya. Tinapos ko na ang pagkain ko at pumunta na kami sa sofa para umupo at mag-usap. Pumunta si Alfred sa guest house dahil may gagawin siya habang bumalik si Thalia at kumain ng tanghalian. Gusto ko sana siyang tulungan maghugas, pero hindi niya ako pinayagan. May kumatok sa main door at binuksan iyon ni Thalia. Pumasok si Carter, dala ang kanyang laptop, at isang gray na file sa kanyang kamay. "Hello ladies," ngumiti siya sa amin. "Hi," sabi naming lahat. "Naniniwala akong nandito ka para kay Sebastian. Nasa kwarto nila si Adam," sabi ni Thalia sa kanya. "Oo, gusto lang nilang matapos ang trabaho," maikling sagot niya. "Isang trabaho?" Tumalikod na siya para maglakad patungo sa hagdan nang pigilan siya ni Alicia. "Makinig ka, alam kong hindi ako dapat makialam sa trabaho nila, pero pareho silang nasugatan at kailangan nila ng pahinga. Kahit anong trabaho ang dapat gawin, sigurado akong makakapaghintay," may kumpiyansa na sabi sa kanya ni Alicia. Tila nabigla si Carter. "Oo, alam kong nasaktan sila. Pero hiniling nila sa akin na dalhin ito, hindi ako makatanggi," sagot ni Carter. "Ngunit maaari mong ipagpaliban ang trabaho," tinuro ko. "Susubukan ko," nag-aalangan niyang sabi. Tumalikod siya at nagmamadaling umakyat. Nagkatinginan kami ni Alicia. Ganun ba sila kahirap magpahinga lang? Sa kabilang banda, si Sebastian. Pumasok si Carter at tumingin sa amin. "Wow, they got you good," komento niya kaya napatingin kami sa kanya. Nakahiga pa rin ako sa mismong pwesto ko kaninang umaga, habang si Adam ay nakaupo sa gilid sa harap ng kama. Lumapit sa akin si Carter, at inabot sa akin ang file habang binubuksan niya ang laptop niya. "Alam ng lahat ng tao sa mansyon na hinahanap namin ang nagtataksil sa inyong dalawa. Kapag narinig ito ng traidor, mag-iingat siya at mahihirapan kaming hanapin siya," paliwanag ni Carter. "Mag-iiwan siya ng ilang mga pahiwatig, palagi nilang ginagawa," tinuro ni Adam. Natapos namin ang pagtingin sa footage, isinulat ang lahat ng mga pangalan na maaaring nauugnay sa pag-atake. Dumaan kami sa kamera sa mansyon habang ipinapakita sa amin ni Carter kung sino ang maaaring maging taksil. Babantayan pa rin namin yung iba kung sakaling mali kami. "Sige, ngayong alam na natin ang lahat ng pangalan, at ang potensyal na taksil. Kukunin ko na," sinabi sa akin ng mga babae niyo na kailangan ninyong magpahinga, at dapat kong ipagpaliban ang trabaho, na hindi ko gagawin ko ngayon dahil gagawin ko ang lahat, sabi ni Carter habang isinasara ang laptop niya. "Ano sila?" "Ang mga babae namin," tanong ko, at tumango naman siya. "Oo, kayong dalawa ay magstay sa bahay para magpahinga," idinagdag niya. "At pwede bang malaman namin kung bakit sila ang pinakikinggan mo, at hindi kami?" Curious na tanong ni Adam. "Dahil kayong dalawa ay nasugatan, at wala kayong magagawa sa akin, ngunit ang inyong mga babae ay maayos at malusog at ayokong may dalawang galit na babae sa aking likuran," sagot niya. "I can still beat you," sabi ni Adam. "No, you can't, ni hindi mo maiangat ang braso mo," itinuro ni Carter. "Pero kaya ko," sabi ko. "Oo, pero hindi mo ako masusundan," ngumisi siya. "He's annoyingly right." Kaya ciao, lumabas siya at isinara ang pinto sa likuran niya. "Saang side siya?" tanong ni Adam habang lumingon sa akin. Nagkibit balikat ako na hindi ko dapat ginawa dahil napangiwi ako sa sakit. "I should get going, I'll see you when I will," sabi ni Adam nang tumayo siya. Lumabas siya ng kwarto at naiwan akong mag-isa. Dahan-dahan kong inangat ang sarili ko, hinila ang ilang unan sa likod ko at humiga, nakatitig sa kisame.
Makalipas ang 15 minuto, nakarinig ako ng katok. Napatingin ako sa pinto at nakita ko si Katrina na papasok. "Hi," sabi niya. "Hey, may gusto ka ba?" Tanong niya sa akin nang huminto siya sa tabi ng kama. "I'm bored," sagot ko. "Subukan mong matulog," mungkahi niya sa akin. "Ayokong matulog. Manood ng movie." "No, ayoko." "Gusto mong kumain?" Tanong niya kaya napangiti ako. "No." Kumunot ang kanyang kilay, "Anong gusto mong gawin?" "Walang laman ang space sa tabi ko," sabi ko sa kanya. At, naguguluhan niyang tanong. "Humiga." Binigyan niya ako ng nag-aalangan na tingin. "Humiga," ulit ko. Umikot siya sa kama at humiga sa tabi ko, nakatingin sa kisame. "Ito ang iyong lugar, hindi ka dapat mag-alinlangan," sabi ko sa kanya. "I guess it will take some time para makapag-adjust ako." Mahinang sabi niya. "It will. So pwede ko bang malaman kung ano ang sinabi mo kay Carter?" Tanong ko at nakita kong bahagyang nanlaki ang mata niya. "Nothing," mabilis niyang sagot. "Talaga, hindi yun ang sinabi niya." "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Itinanggi niya ito. Tumawa ako, umiling ako. Sa kabilang banda, si Katrina. 3 linggo na ang nakakaraan mula nang masaktan si Sebastian, at maayos na ang kalagayan niya. Kahapon ang doktor ay dumating upang suriin siya sa ikatlong pagkakataon, at sinabi niya sa amin na si Sebastian ay gumaling ng maayos. Wala na siyang malaking benda sa tiyan, maliit na lang sa sugat, para hindi dumikit sa damit niya. Kaya na niyang maglakad, gawin ang kanyang mga gamit ng mag-isa, ngunit naka-bed rest pa rin siya. Nagtatrabaho siya sa laptop niya, minsan sa kwarto niya, minsan sa pool, depende sa mood niya. Sa tuwing nakakapag-work at home ako, ginawa ko. Sa mga araw na pumunta ako sa opisina, nakakakuha ako ng mga random na text message mula sa kanya, na nagsasabi sa akin na siya ay naiinip. Kaya hiniling ko kay Alfred na kunin siya ng ilang mga card at ilang mga laro, anuman ang maaaring maging abala sa kanya. Pumunta si Alfred sa tindahan at ibinigay sa kanya ang mga gamit at sabay silang naglaro, pero 1 linggo lang siyang na-distract nito. Nasa kusina ako ngayon, at gumagawa ng hot chocolate para sa aming dalawa. Nanlamig ako sa kwarto ko nang kumatok siya sa pintuan ko, at tanungin ako kung maaari ba akong gumawa ng hot chocolate para sa kanya. Siyempre, pumayag ako. Naglagay ako ng marshmallow sa ibabaw, bago kinuha ang mga tasa at tinungo ang sala. Nakatayo si Sebastian sa tabi ng glass door, nakatingin sa labas ng pool. "You can't swim," paalala ko sa kanya. Lumingon siya sa akin, at inabot ko sa kanya ang kanyang tasa, "Not yet." "What's bothering you?" tanong ko. "Surprisingly nothing," sagot niya kaya napangiti ako. "That's good. Dapat ba tayong umupo sa labas sa couch?" tanong niya sa akin, at tumango naman ako. Naglakad kaming dalawa sa couch sa labas at umupo, nakaharap sa pool. Tinawagan ako ni Eddie kaninang umaga. "Naalala mo siya at si Elisa Wright?" tanong ni Sebastian habang nakatingin sa akin. Siyempre, naalala ko sila. Napakabait nilang mag-asawa. "Yes, I do. Inimbitahan ba nila tayo para sa isa pang hapunan?" tanong ko na ikinailing niya ng no. Gustong malaman ni Elisa kung pupunta pa ba tayo sa honeymoon suite. Sabi niya, kaya nanlaki ang mata ko. "Anong sabi mo?" maingat kong tanong. "Natatanungin kita at kumpirmahin sa kanila bukas." Matigas niyang sagot. "Oh, I mean going on vacation sounding relaxing, pero nagpapagaling pa rin siya." "Gusto mo ba?" narinig kong tanong niya. "Nagpapagaling ka pa," tinuro ko. "I'll be fine by next week, pwede na tayo." Nagkibit balikat siya. So gusto niyang pumunta. Sige, sang-ayon ko. Pareho kaming humigop sa aming hot chocolate, habang nakikinig sa payapang tunog ng tubig mula sa pool. "Tell me a little bit about yourself," narinig kong sabi ni Sebastian. Lumingon ako sa kanya. Biglang nablangko ang isip ko, at wala akong maisip tungkol sa sarili ko. "Ano ang gusto mong malaman?" tanong ko. "Anything you'd like to share." "I'm quite boring. My childhood wasn't too good, my teenage years were cringy, and the only person that I'm close to is Leo. Now I have a few more people on the list." Sumagot ako. "Mukhang masaya ang iyong teenager years, ano ang ginawa mo?" tanong ni Sebastian na may pagtataka sa mukha. "All the stupid things, skips classes, had 2 jerks as boyfriends, almost had tattoo on my waist, used to go car racing at night with Leo. I trailed off, remembering the old good time." "Ano ang ginawa ng mga jerks?" nagtataka niyang tanong.
Niloko ako ng isa at iniwan ako ng isa dahil tumanggi akong hawakan niya ako. Hindi ako komportable sa tabi niya, at alam kong kasama ko lang siya para sa pera ko, paliwanag ko. Ano naman sa'yo? Tanong ko, buong atensyon ko sa kanya. Nagsimula akong mag-training noong 10 years old. I went on a fight field at 16 years old and at 18, I was in an office working. Carter and Adam are the only friends that I had and still have. Girlfriend, isa lang ang meron ako, at naghiwalay kami dahil nagtatrabaho siya para sa isa sa mga kaaway ng tatay ko para mapabagsak ako. I never planned to have another one but my mom had other ideas. She liked this girl named Hannah and she wanted us to be together. She wasn't my type kaya never akong nag-effort na makasama siya, paliwanag niya. Wala ka talagang gusto sa ibang babae? Tanong ko at umiling siya ng no. My work and the mafia was my main focus. Hindi ko masyadong pinapansin ang mga babae, inamin niya. Muli kaming bumagsak sa komportableng katahimikan. Nang matapos kami sa aming inumin, kinuha ko ang mga tasa at pumunta sa kusina para hugasan. Isinara ni Sebastian ang mga pinto, at tiningnan ang mga lock habang hinihintay niya ako. Nang matapos ako ay dumiretso na ako sa hagdan. Naghintay ako sa mga hakbang habang pinupuntahan ni Sebastian ang mga ilaw. Nang matapos siya ay umakyat na kaming dalawa. Huminto siya sa kinatatayuan niya at tumingin sa akin. Akala ko mag-good night lang siya pero nagkamali ako. Humarap siya at nagulat ako sa paghalik sa pisngi ko. Nanlamig akong tumingin sa kanya. Ang lahat ng mga butterfly sa aking tiyan ay ganap na gising. Good night, ngumiti siya. Good night, umiling siya. I'm not going to accept a plain good night, madiin niyang sabi, at agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. I took a step forward, nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya bago tumayo sa tiptoe. I reached to kiss his cheek and he had to lean a little bit since mas maikli ako sa kanya. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko at nang humiwalay ako, hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa akin nang hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya, dahilan para mawala ako sa mga mata niya. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nawala siya sa kanyang iniisip at pumikit. See you tomorrow, mahina niyang sabi, habang tinatanggal ang kamay niya. See you. Pareho kaming naglakad sa tapat ng room namin. Sa kabilang banda, si Sebastian. Isinara ko ang suitcase ko, bago inilapag sa ground. Kinuha ko ang wallet ko at phone ko sa bed table ko, bago tumingin sa paligid kung may namimiss ba ako. Nang masiguro kong nasa akin na ang lahat, hinawakan ko ang hawakan ng suitcase, at lumabas ng aking silid. Napatingin ako sa kwarto ni Katrina at nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto, ibig sabihin ay nag-iimpake pa siya ng gamit niya. Bumaba ako at nanatili sa sofa habang hinihintay siya. I'm ready, sabi sa akin ni Alfred habang naglalakad papunta sa sala. Aalis tayo kapag tapos na siyang mag-impake, sabi ko at tumango siya. Ang hindi alam ni Katrina ay hindi kami pupunta sa anumang hotel sa loob ng aming region. Sa halip, kailangan naming sumakay ng eroplano, ang jet ng aking ama, para pumunta sa aming destinasyon. Noong isang gabi, nagsinungaling ako kay Katrina nang sabihin kong tumawag si Elisa, hindi niya ginawa, pero ginawa ko pagkatapos pumayag si Katrina na pumunta. Si Elisa at Eddie ay may maraming mga hotel at ako ay partikular na pumili ng isa na mukhang at tunog kamanghamanghang. Ngayon, hindi na ako pumupunta sa mga hotel para magpalamig at magsaya, ngunit ang linggong ito ay para kay Katrina. It's my way to thank her and she's my wife, that's the least I can do for her. 12:30 PM na ngayon at ayon sa original na pagpaplano, aalis kami bandang 12:45 PM at 3 oras na biyahe papunta sa hotel. Iyan ang alam ni Katrina. Gayunpaman, ang eroplano ay aalis ng 1 PM at mayroong 4 na oras na flight. Ihahatid kami ni Alfred sa airport at babalik sa kotse. Kung magkagayon ay malaya silang dalawa ni Thalia na gawin ang anumang gusto nila. Sa kabilang banda, si Katrina. Kinuha ko ang make-up bag ko sa counter habang sinulyapan ang sarili ko sa salamin ng banyo. Inilagay ko ang make-up bag sa suitcase bago ito isinara. Kinuha ko ang phone ko sa bed table ko at tinignan ang memo ko. Kahapon ay nagsulat ako ng isang buong listahan ng mga bagay na kailangan kong dalhin sa akin. Nang masiguro kung wala akong pinalampas, bumaba na ako. Sa kalagitnaan, dumating si Alfred para tulungan ako sa suitcase. Dumapo ang mga mata ko kay Sebastian na nakatingin na sa akin.
Pinagmasdan ko ang paglalagay niya ng phone niya sa bulsa ng pantalon niya bago naglakad palapit sa akin. 1 linggo at kalahati na ang nakalipas, simula nung gabing nagpasya siyang halikan ako ng goodnight sa pisngi ko. Ngayon ay ginagawa niya ito tuwing umaga at gabi-gabi nang walang pakialam kung mag-isa ako o hindi. Sa tuwing namumula ako na parang first time ko lang. Isa pa, maayos na siya ngayon. Ready to go? Tanong niya at tumango naman ako. Pumunta kami sa labas kung saan inilalagay ni Alfred ang lahat ng suitcases sa trunk. Nagsalubong ang kilay ko nang buksan ni Sebastian ang pinto sa likod. Ihahatid niya daw kami sa hotel. Naglakad si Alfred papunta sa pinto ng driver kaya mas nataranta ako. Hindi ka ba uupo? Narinig kong tanong ni Sebastian. Hindi ba dapat ikaw ang magde-drive? Tanong ko. Bakit kailangan niya ng driver sa isang hotel? Umupo ka na lang, tumawa siya. Ginawa ko. Si Alfred ang nagmaneho habang kami ay nagpapahinga sa likod. Isang pamilyar na daan ang tinahak niya na sigurado akong airport. Bakit tayo pupunta sa airport? Naguguluhan ako pero at the same time, na-curious ako. Sa kabilang banda, si Sebastian. Sinulyapan ko siya at ang bahagyang pagkunot ng noo niya ay nagsabi sa akin na alam niyang papunta kami sa airport. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang tungkol sa plano. Naghintay ako hanggang sa magmaneho si Alfred sa lugar ng mga pribadong jet at itinigil ang sasakyan. Anong nangyayari? Binasag ng malambing niyang boses ang katahimikan ng sasakyan. Pupunta tayo sa hotel, sabi ko sa kanya. Sa eroplano, 3 oras ang biyahe, right? Tanong niya. Maaaring nakapag-book ako o hindi ng isang hotel sa isang isla, sa wakas umamin ako. Ano? Nagtataka niyang tanong. Ito'y magiging masaya. Bumaba ako ng kotse at ganun din siya. Dumating ang lalaki upang kunin ang aming mga bag mula sa trunk at ilagay ito sa jet. Hinawayan ko si Alfred at umalis na siya. Inilipat ko ang tingin ko kay Katrina na nakatingin sa jet na nasa harapan niya. Nilagay ko ang kamay ko sa likod niya, napalingon siya sa akin. Tapos na sila sa mga suitcases, pumasok na tayo sa loob, sabi ko at tumango siya. Nauna siyang umakyat sa hagdan at sinundan ko siya. Binati kami ng piloto sa entrance bago pumunta sa harapan. Wow, narinig kong sabi niya habang nakatingin sa paligid. That's my dad private jet. Since he loves to put us in danger to save his life, Adam and I use this jet when we want without asking him. Nagsalita ako. Let me guess, para mainis siya. Tumawa siya. Yeah, tumango ako. Umupo kami sa upuan at nag-seatbelt. 2 lang ang air hostess sa jet na ito, at pumunta sila para tingnan kami bago sila pumunta sa kanilang upuan at nag-buckle up. Gaano katagal ang flight? Tinanong niya ako. 4 na oras, sagot ko. Lumipad kami sa ere. Nang makatayo na kami ay tinanggal na namin ang seatbelt. Lumipat ako sa mahabang sopa dahil mas komportable ito at nakasandal sa gilid. You should sit here, it's comfier, sabi ko sa kanya. Gumalaw siya at umupo sa gilid ko. Kinuha ko ang remote control at naglagay ng random na palabas. I glanced at her and found her reading one of the magazine na nasa ilalim ng table. May surprise na naman sa kanya, pero hindi ko pa sasabihin sa kanya. Sasamahan kami ni Adam at Alicia bukas ng hapon. Gustong gawin ni Adam ang isang bagay na maganda para kay Alicia, at pinili niya ang isang bakasyon kung saan siya ay makakapag-enjoy at makapagpahinga. Kahit si Alicia ay hindi alam ito. Sasabihin sa kanya ni Adam bukas, 2 oras bago sila umalis. Sa kabilang banda, si Katrina. The flight was smooth. Mayroon akong isang cocktail na iniinom, habang binabasa ko ang New Vogue magazine. Nagulat ako na may ganito pa sila dito, binabasa ba nila ito habang lumilipad sila sa ibang bansa, para labanan ang mga kalaban nila? Natawa ako sa mga naiisip ko. Sinuot namin ang aming mga seatbelt bago lumapag ang eroplano sa aming destinasyon. Lumabas na kami at binigay nila ang mga suitcase namin. Pareho kaming may dala ni Sebastian na malaking suitcase at maliit na suitcase. May kotseng naghihintay sa amin sa airport at inihatid kami ng driver sa beach. Tumingin ako sa paligid at may isang daanan kung saan naghihintay ang isang bangka. Sasakay ba tayo sa bangkang ito? That's our ride, sabi ni Sebastian na nagpapatunay sa aking iniisip. Kinuha namin ang aming suitcase at naglakad papunta sa dulo ng walkway. Kinuha ng kapitan ang mga suitcases at inilagay sa gitna.
Pareho kaming nakaupo ni Sebastian sa harapan, nakatingin sa asol na horizontal sa harapan namin. Inikot ng kapitan ang bangka, patungo sa aming susunod na destinasyon. Ang sariwang simoy ng hangin, ang maalat na amoy, ang araw na tumatama sa aking balat ay nagpapasaya na sa akin. Makalipas ang 15 minuto, nakita na namin ang isla. Huminto ang bangka sa gilid ng isa pang walkway at lumabas kami. Sa pagkakataong ito ay may isang binibini na sumalubong sa amin ng isang kwintas na bulaklak. Ang akin ay pula habang ang kay Sebastian ay dilaw. "Welcome, we hope you have a great stay." Ngumiti ang binibini. Ngumiti ako pabalik sa kanya ng magalang. Huminto kami sa main cabin na parang front counter, at pumunta si Sebastian para kunin ang susi ng kwarto namin. Isang golf cart, katamtamang laki, 6 na upuan ang dumating upang maghatid sa amin. Pareho kaming umupo ni Sebastian sa likod ng driver seat. Dinala kami ng driver sa mga puno bago kami nakakita ng isa pang set ng buhangin at magagandang cabin. Nakatulala ako sa paligid. "Nasa kabilang side ang cabin nyo, nasa second cabin set," sabi sa amin ng driver. "Magkakaroon ba kami ng golf cart?" tanong ni Sebastian. "Hindi po sir, pero kung gusto nyo po pwede po kayong humingi ng 2 bisikleta," sagot ng driver. Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay narating namin ang pangalawang row na may mas malalaking cabin. Sa ika-4 na cabin, huminto ang driver. "Narito ang sa inyo." Naglakad kami papunta sa front door at binuksan iyon ni Sebastian. Tinulak niya ang pinto at tumabi. "Ladies first," sabi niya at sinenyasan akong pumasok sa loob. Ginawa ko. Isa itong maliit na sala na may patio sa harapan. Sa totoo lang hindi ko na hinintay si Sebastian habang naglalakad ako, tinitingnan ang mga kwarto. Naglakad ako papunta sa main bedroom at maluwag ito. Pumunta ako sa glass door at tumingin sa labas sa view namin. Ang tanging nakikita ay ang pool at ang malawak na dagat. Parehong ang pool at ang dagat ay gumagawa ng kanilang mapayapang tunog. Naglakad ako patungo sa banyo na nakahiwalay sa kwarto sa pamamagitan ng ilang mga kurtina at tumingin ako sa paligid upang hanapin ang nakasara. Ang mga closet pala ay nasa likod ng malalaking salamin sa magkabilang gilid. Ang ibig sabihin ay kumuha si Sebastian ng isang closet, at ako naman ang kumuha ng isa. It's nice. Lumingon ako at nakita ko si Sebastian na nakatayo sa may door frame na may mga suitcases sa gilid, habang nakatingin sa banyo. "Everything is nice," komento ko. "Saan natin ito ilalagay?" tanong niya sabay turo sa mga suitcases. Ipinakita ko sa kanya ang mga closets at kinuha ang kaliwa. Ang kanan ay akin. Hindi namin tinanggal ang mga damit namin, itinago lang namin ang mga suitcase sa loob ng closet. 5:15 PM na at maghahain ng hapunan sa mga restaurant bandang 6:30 PM. "Magpahinga muna siguro tayo ng kaunti, pagkatapos ay maghapunan," mungkahi ni Sebastian. Pumayag ako dahil gusto kong subukan ang kama. Naglakad kami papunta sa bedroom at umupo ako sa left side, nakasandal ang likod ko sa bedboard. Comfortable ang mattress at gayon din ang mga unan. Napasulyap ako kay Sebastian, at bumapo ang aking mga mata sa kanyang walang saplot. Tinanggal niya ang kanyang t-shirt, inilagay sa upuan bago naglakad patungo sa kama. Inilipat ko ang tingin ko sa phone ko para hindi niya makitang nakatitig ako. Tumalon siya sa kama, nakahiga sa tiyan habang nasa ilalim ng unan ang 2 kamay. Lumingon siya sa akin. "Ito ay komportable." Natawa ako. "It is." I went through my social platforms to relax as time passed by. 15 minutes in, napatingin ako kay Sebastian at mahimbing siyang natutulog. Ibinaba ko ang phone ko at pinasadahan ng daliri ko ang malambot niyang buhok. Don't stop." Narinig kong sabi niya, kaya napataas ako ng kilay. "Hindi ka ba natutulog?" tanong ko. Iminulat niya ang isa niyang mata. "No, pero baka kung patuloy mong gawin ito." I proceed to remove my hand nang pigilan niya ako. "I'll take the risk." Inikot ko ang aking mga mata habang pabalik sa paglalaro sa kanyang buhok. Sa pagkakataong ito ay nanatiling nakabukas ang 2 niyang mata at nakatitig sa akin. Ang matinding titig niya ay palagi akong kinakabahan at nahihiya. "Bastos ang titig," sabi ko. "Hindi kong gusto ng tao," idinagdag niya. Itinago ko ang isang ngiti. "Sino ang nagsabi na gusto ko ito?" "Ang malarosas mong pisngi," ngumisi siya. "Tumahimik ka," bulong ko. Nanatili kami sa kama ng 15 minuto bago kami nagpunta upang i-refresh ang aming sarili para sa hapunan.
Pasimple akong naglagay ng kaunting makeup powder, lip gloss, nagsuklay at sinuot ang sandals ko. Pasimpleng sinuot ni Sebastian ang kanyang t-shirt at nagsuklay ng buhok. Kinuha ko ang bag ko bago kami lumabas. Aalis na ang lahat sa kanilang cabin para kumain, kaya hindi kami nag-iisa habang naglalakad papunta sa restaurant. Pumunta kami sa unang restaurant at kumain ng hapunan. Nagkaroon kami ng shrimp curry, some rice, mashed potato and some salad. Kasalukuyan kaming bumalik sa kwarto. Naligo na ako at si Sebastian naman. Tumayo ako sa tabi ng kama habang binabasa ko ang bagong email na ipinadala sa akin ni Leo. Naramdaman kong may pumulupot na braso sa bewang ko bago ko naramdaman ang labi niya sa pisngi ko. Good night. Itinagilad ko ang ulo ko para tignan siya. Good night. Hinayaan kong bukas ang ilaw sa banyo, bibigyan ka nito ng mga ilaw sa kurtina para mapatay natin ang ilaw sa kwarto. Sinabi niya sa akin. Salamat, sincere kong sabi. Turn off muna yung phone mo, at matulog na tayo. The next morning, pareho kaming nagising mga alas 8:30 ng umaga. Kahit na may makakapal na kurtina na nakatikip sa mga glass doors, maliwanag ang aming silid. Nanatili kami sa kama, pareho kaming nag-scroll sa aming mga telepono. Nag-reply ako kay Leo tungkol sa email na pinadala niya sa akin, at later today pupunta siya para i-finalize ang scheme kay Neri. We should try the pool after breakfast, biglang mungkahi ni Sebastian. Sure, sumang-ayon ako. Gusto kong lumangoy ngayon. Nanatili pa kami sa kama ng 10 minuto bago kami parehong bumaba sa kama. Nagring ang phone ni Sebastian, kaya pumunta siya sa patio sa labas para sagutin ang tawag habang ako naman ay pumunta sa banyo. I did my business, brushed my teeth, washed my face before picking an outfit for the day. I apply some sunscreen, some clear lip gloss at ang aking waterproof mascara. I didn't do much sa aking buhok, sinuklay ko lang ito at hayaan ang natural kong kulot na buhok sa aking likod. Tinignan ko ulit ang sarili ko sa salamin bago ako lumabas ng banyo papunta sa kwarto. Habang naglalakad ako papunta sa kama, pumasok si Sebastian. Nang dumapo ang mga mata niya sa akin, tinitigan niya ako. You look pretty, komento niya kaya napangiti ako sa labi. Thank you, tinanguan niya ako bago siya naglakad papuntang banyo. Dali-dali kong hinila ang kumot sa pwesto nila, tiniklop ang kumot katulad ng kahapon pagdating namin, at ibinalik ko ang mga unan sa pwesto nila. Nang matapos ako, naglakad ako papunta sa mga kurtina, at hinila ito sa sulok para pumasok ang sikat ng araw sa kwarto. Damn, it's bright. Binuksan ko ang glass door at tumama sa mukha ko ang malamig na hangin. Sinulyapan ko ang pool at ang dagat at mukhang nakaka-inviting. Dapat ba akong maglagay ng sunscreen? Narinig kong tanong ni Sebastian. Isinasaalang-alang na kailangan naming maglakad sa restaurant, maglakad pabalik dito, gumugol ng ilang oras sa pool, lahat ng iyon sa sikat ng araw. Oo, malakas ang sagot ko sa kanya para marinig niya ako. Dinalaban niya ang kanya. Nasa counter, sabi ko sa kanya. Hindi siya umimik, sa halip, lumabas siya ng banyo, hubad ang dibdib na nakasuot lang ng isang gray na short sa isang kamay, hawak niya ang bote ng lotion kong sunscreen habang sa kabilang banda ay may t-shirt. Wala siyang masyadong suot, but he looked good. Can you help me? I can't reach my back, sabi niya at tumango ako. Naglakad ako palapit sa kanya, kinuha ko ang sunscreen sa kanya at tumalikod siya na ipinakita sa akin ang kanyang muscled na likod. Damn! Nilagay ko ang lotion sa likod niya bago ipinahid sa balat niya. Minasahe ko ang kanyang buod na balikat bago bumaba sa kanyang kalamnan. Mula doon, pumunta ako sa lower back niya, dahan-dahan kong pinunasan ng sunscreen. Nilagay ko din sa braso niya. Ginawa mo ba ang harapan mo? Tanong ko habang tinatapos ko ang mga braso niya. Oo, medyo nakaramdam ako ng pagkabigo. Okay, nilagay ko ang bote sa bed table malapit sa gilid ko. Kinuha ko ang phone ko at ang bag ko, habang sinusuot niya ang kanyang light yellow na V-neck t-shirt. Dinukot din niya ang kanyang wallet at ang kanyang phone. Pareho kaming lumabas ng cabin namin at pumunta sa isa sa mga restaurant sa isla. Nang marating namin ang front counter, lumapit sa amin ang isa sa mga waiter na may nakakaakit ng ngiti. Hi, I'm Bridget. I'll be your waiter for breakfast. May I suggest a nice place for you? Tanong niya sabay tingin sa akin. Tumango ako, naglakad siya sa harap namin, at sinundan namin siya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang lugar kung saan kami mag-aalmusal.
Puno na ito, ngunit maswerte kaming nakahanap ng isang pwesto na siyang ikalimang upuan sa kanan. Settle down, I'll bring your menus, sabi ni Bridget, bago naglaho sa harapan. Pareho kaming umupo ni Sebastian, at nilagay ko ang bag ko sa tabi ko. This place is amazing, komento ko. It is, sumang-ayon si Sebastian. Bumalik si Bridget at inabot niya sa amin ang menu card. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may inilabas siyang red rose sa kanyang waiter vest at iniabot sa akin. A beautiful rose for a beautiful lady. Ngumiti siya ng nakakaakit. Thank you, magalang akong ngumiti habang hinahawakan ito. Tumango siya sa akin bago naglakad palayo. Inilapag ko ang rose sa mesa bago tumingin sa menu card. He's a little friendly, isn't he? Narinig kong sabi ni Sebastian, napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa menu card. Maybe that's he is. Nagkibit balikat ako. I wonder if he ever got in trouble because of his friendly habit. Matigas niyang sabi pero parang babala. Hindi ko alam kung palakaibigan ba si Bridget o nanliligaw, dahil kung nanliligaw siya ay alam niya ang mga panganib habang nakasuot ako ng isang singsing sa aking daliri. At kahit na hindi niya ginawa, there is a first at everything. Idinagdag niya. Iyan ay sapat na pahiwatig. I silent look down at the menu card deciding what to order, bumalik si Bridget at kinuha ang order namin. May I suggest you the sweet be my Valentine side dish, it takes most people in the clouds. Nginitian niya ako. No, I'm good, tinanggihan ko ng matino. Are you sure? Yes, she is sure, sabi ni Sebastian, matigas ang boses. Tumango si Bridget at naglakad palayo. Napatingin ako kay Sebastian at nakatingin ngayon siya sa dagat sa tabi namin, blanko ang mukha. I cleared my throat para makuha ang atensyon niya. Pwede ba tayong mamasyal sa beach pagkatapos ng almusal? Tumango siya, sure. Ngumiti ako, ipinatong niya ang kanang kamay niya sa mesa, kaya napatingin ako dito. Tumingin ulit ako sa kanya bago ipinatong ang kamay ko sa ibabaw niya. Binigyan niya ang kamay ko ng mahinang pisil. Makalipas ang ilang minuto, naglakad pabalik sa amin si Bridget. Dumapo ang mga mata niya sa mga kamay namin, at tumingin siya sa akin. Tahimik niyang inilapag ang pagkain namin sa mesa, bago tumango. Binitawan ko ang kamay niya nang magsimula na kaming kumain. Kinuha ko ang tinidor ko at kinagat ko ang pancake ko. Wait, let me clean this space first, sabi ni Sebastian, at naguguluhan akong tumingin sa kanya. Clean the space. Everything was already clean, pinagmasdan ko ang pag-abot niya para kunin ang bulaklak na binigay ni Bridget kanina, at itinapon niya ito sa tubig. Now it's clean. Sa ngayon, pareho kaming naglalakad sa sandy beaches. Pagkatapos ng breakfast, nagpunta si Sebastian para magbayad, at nagtagal siya ng ilang minuto sa counter kausap ang dalaga. May sinulat siya o pinirmahan na hindi ko alam habang hinihintay ko siya sa sidewalk. Manipis at mainit ang buhangin. Naglakad kami malapit sa gilid ng tubig dagat para hindi masunog ang mga paa namin. Ang tubig ay paminsan-minsan ay bumubulusok sa aming mga paa, minsan sa aming mga binti. Ang ilang mga bata ay naglalaro sa paligid, tumatakbo o naghuhukay ng mga butas sa buhangin. Ang ilan ay naglalakad sa paligid upang maghanap ng ilang mga seashells, habang ang kanilang mga magulang ay nakaupo sa dalampasigan, nagpapatan, o nagbabasa ng libro. Sandali, narinig kong sabi ni Sebastian nang bigla siyang huminto at naglakad sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko siyang papunta sa dagat. Naglakad siya hanggang ang tubig ay nasa kanyang calf, yumuko, tumingin ng mabuti bago siya sumugod at kumuha ng kung ano. Naglakad siya palabas na may hawak na asul na alimango. How did you spot that? Nagtataka kong tanong. He was right by your foot, sabi sa akin ni Sebastian. Oh, it is pretty, komento ko. Ang alimango ay asul, ang ilalim nito ay kulay orange at may ilang kulay gray spot sa shell nito. Nag-agree naman siya. Nang mapagmasdan namin ito ng mabuti, binitawan niya ito sa tubig. Naglakad kami ng ilang metro bago namin namataan ang isang matandang nagtitinda ng fresh coconut water. Lumapit kami sa kanya at bumili ng 2 coconuts. It was refreshing. Nang matapos kami ay bumalik na kami sa cabin. I'll be by the pool, pagpapaalam sa akin ni Sebastian, sabay tanggal ng t-shirt niya. Inihagis niya ito sa kama bago tumingin sa akin. I'll change and I'll join you, sabi ko at tumango siya.
Pumunta ako sa banyo at nagpalit ng bikini. Itinali ko ang aking buhok sa isang messy bun at naglagay ng sunscreen sa aking tiyan. Lumabas ako ng banyo at napalingon ako malapit sa pool nang may narinig akong kumatok sa front door. Naglakad ako papunta dun at binuksan ang pinto. Oh my God! Isang babae na alam kong isa sa mga empleyado ng resort na may logo sa kanyang shirt, may hawak na isang bouquet ng pulang rosa sa kanyang kamay. Mrs. Alvaro, tanong niya at tumango naman ako. These are for you. Kinuha ko iyon sa kanya at tumingin sa mga magagandang bulaklak. Maaari ko bang malaman kung sino ang nagpadala nito? Tanong ko sa kanya. Of course, it was ordered from Mr. Alvaro for you. Sagot niya na ikinagulat ko. Si Sebastian ang nag-order ng bouquet na ito para sa akin. Salamat, sabi ko sa kanya at ngumiti siya sa akin. Umalis siya at isinara ko ang pinto. Pumunta ako sa kwarto at inilagay ang bouquet sa desk. Buti na lang nasa tubig na ang mga bulaklak. Tumingin ako sa labas at nakita ko si Sebastian sa phone niya na may kausap habang pabalik-balik sa pool. Alam ko ang perpektong paraan para magpasalamat sa kanya. Naglakad na ako palabas, at nang makalapit ako sa kanya, huminto siya sa kanyang paglalakad at binigyan ako ng nagtatanong na tingin. Lumapit ako ng ilang hakbang palapit sa kanya, ipinatong ang kamay ko sa balikat niya habang nakatipto ako para halikan ang pisngi niya. Natigilan siya ng ilang segundo bago tumingin sa akin. Hinila ko siya palayo, pero mabilis niyang binalot ang kanyang braso sa aking likod, hinila ako papunta sa kanya. Hindi yun ang nasa isip ko. I need to go. Kung may mga tanong ka pa patungkol sa gawain ito, kontakin si Adam at kausapin mo siya. Sabi niya sa kung sino mang kausap, habang ang mga mata niya ay nasa akin. Mabilis niyang tinapos ang tawag, ngayon para saan iyon? Thank you for the bouquet. Nagawa kong sabihin. Oh, andito na pala, sabi niya, at tumango naman ako. And you like it? Tanong niya, at tumango ulit ako. Great, komento niya. Ang hindi ko inaasahan ay yumuko siya at magaling na ibinalot ang braso niya sa ilalim ng hita ko, binuhat ako ng bridal style. Bigla kong ipinulupot ang aking mga braso sa kanyang leeg, habang nakatingin sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Let's go swim, wika niya habang nanatili ang mga mata sa mukha ko. Nagsimula siyang maglakad papunta sa hagdan ng pool. Teka, paano ang phone mo? Paalala ko sa kanya. Inilagay ko na sa sahig, sagot niya. Kailan? Pagbaba niya, dumampi ang mga paa ko at puwitan ko sa malamig na tubig. Nang nasa huling hakbang na siya, nagsimula siyang sumandal at hindi nagtagal ay nasa tubig na kaming dalawa. Binitawan niya ang hita ko, pero nanatili ang braso niya sa likod ko. Nanatili kami sa malalim na dulo, sa parehong posisyon. Tahimik siyang tumingin sa akin. Para kaming slow dancing sa tubig. Ang bakasyong ito ay tiyak na naglalapit sa amin. Mas naging komportable ako sa tabi niya, nasasanay na ako sa haplos niya, sa mga halik niya, sa malambot niyang tagiliran. I have something planned for us this evening, mahinang sabi ni Sebastian. What is it? You'll see, maikling sagot niya. It was 5 PM nasa dalampasigan kami ni Sebastian, may ilang mag-asawang naghihintay ng bangka. Hindi niya sinabi sa akin kung bakit kami naghihintay ng bangka, ngunit sinabi niya sa akin na magugustuhan ko ito. Dumating ang bangka at kinailangan naming maglakad sa tubig para makasakay dito. Pareho kaming umupo ni Sebastian sa left side at ang isang kamay niya ay nasa hita ko. Nagmaneho ang kapitan sa dagat at hindi nagtagal ay nasa gitna na kami ng kawalan. Malapit na sila, tingnan ninyong mabuti. Sinabi sa amin ng kapitan. Tingnan niyo kung ano. Bago pa ako makapagsalita, lumapit si Sebastian sa tenga ko. Look out for the dolphins. Nanlaki ang mata ko. Dolphins, oh my God. I love them. There, tuwang-tuwang turo ng isang babae, napalingon ako sa tamang oras para makita silang tumatalon. Wow! Pagbalik namin mula sa aming pagsakay ng bangka, tinahak namin ang daan patungo sa aming cabin. Ang mga dolphin ay nakipag-interact sa amin malapit sa bangka, at medyo nabasa kami sa kanilang mga pagsaboy. Nagpalit ako ng damit, nag-light makeup ako, tinali ang buhok ko ng high ponytail bago lumabas ng kwarto. Naghanda si Sebastian sa kwarto, habang ako naman ay naghahanda sa banyo. Nagangat siya ng tingin mula sa kanyang telepono, at ang kanyang mga labi ay napangiti. Ngayon alam ko na kung bakit ang tagal mo. I just took 20 minutes, I pointed out. The result is amazing, dagdag niya na may bahagyang ngisi.
Ngumiti ako, nagpasalamat sa kanya. Kinuha ko ang bag ko at ang phone ko bago kami lumabas ng cabin. Nagpunta kami sa main beach at pumasok sa isang random na restaurant. Iginiya kami ng waiter sa isang 4-person table na nabook kanina ni Sebastian. Bakit siya magpapabook ng 4-person seat? Umupo na kami at inilagay ko yung bag ko sa table. Bukas na ang buffet sa loob ng 10 minuto kaya kailangan naming maghintay. Habang naghihintay kami ay nasa phone niya si Sebastian at medyo mabilis na nagtatype. Panay ang tingin niya sa pinto na para bang may hinihintay. Makalipas ang ilang minuto, inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa at sumandaw sa kanyang upuan. Is everyone okay? Tinanong ko siya. Tumingin siya sa akin at tumango, perfectly fine. Biglang may nagtakip ng mata ko, kaya natigilan ako. Guess who? Narinig kong sabi ng isang pamilyar na boses. Alicia, dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya at napalingon ako sa kanya. Hi, ngumiti siya. Ngumiti ako pabalik, hi. Umupo siya sa tabi ko habang si Adam naman ay lumapit kay Sebastian. Binigyan ako ni Adam ng isang acknowledging na tango na may kasamang ngiti bago niyakap si Sebastian. Nagsimula na silang mag-usap at nilingon ko si Alicia. What a surprise, sabi ko kay Alicia. Tell me about it, 2 oras ko lang nalaman ang planong ito bago sumakay sa private jet nila. Dagdag niya kaya napangiti ako. Anyway, sorry for crashing your honeymoon. Humingi siya ng tawad. You didn't. Nag-e-enjoy pa naman ako diba? Sinabi ko. Tsaka parang dinala ka ni Adam sa second honeymoon mo, pang-aasar ko, nahihiyang ngumiti siya. Ang una ay isang disaster. Lagi kaming nag-aaway, maghapon kaming mag-isa sa aming sulok, napabuntong hininga siya. Baka maging memorable ang isang ito. Narinig namin ang waiter na nagsasabi sa lahat na ang buffet ay binuksan, at ang lahat ay nagsimulang maglakad patungo sa buffet. Tumayo kami at naghintay sa pila para sa aming turn. Nang dumating na ang turn namin, pumili na kami ng pagkain at bumalik sa table namin. Kumuha ako ng pasta, some roasted potato cubes, some roasted chicken at some hot sauce. Rectangular ang table namin. Umupo si Sebastian sa tabi ko, habang si Alicia at Adam naman ay nakaupo sa harap namin. Kumuha si Sebastian ng fried rice, chicken at shrimp red sauce, at some hot sauce. Binigyan kami ng waiter ng champagne. Pagkatapos kumain ay kinaladkad kami ni Sebastian at Adam para mamasyal sa beach na nasa kabilang sulok ng isla. Alicia and I found it weird, but we didn't say anything. Nang makarating kami sa beach, pareho kaming natulala ni Alicia sa dagat. Nakita ko nga ang isang picture nito online, ngunit hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong makita ito sa harapan ko. Mukhang kasing ganda ng nasa mga pictures. Lumapit kami at hinayaang bumagsak ang tubig sa aming mga paa. May iba pang mga mag-asawa sa paligid namin, at sila ay nasa tubig na kumukuha ng pictures, naglalaro. Hindi na kami nagtagal dahil umuulan na. Tumakbo kami sa isa sa mga restaurant na 5 minuto ang layo mula sa beach at nagtatago mula sa ulan. Basang-basa kami sa ulan. Damn, medyo nanginginig si Alicia sa lamig. Pumunta si Adam sa likod niya at niyakap siya. Kung hindi siya uminit sa init ng katawan nito, tiyak na maiinit ang init ng katawan niya sa paraan ng pamumula niya. Kapag huminto ito, kailangan nating maglakad sa cabin ng mas mabilis hanggat maaari, sabi ni Sebastian sa amin. Mukhang hindi na ito titigil sa lalong madaling panahon, komento ni Adam. Makakatakbo tayo sa ulan, mungkahi ni Alicia. Tatakbo tayo sa ulan, at nanginginig ka na. Magkakasakit ka, sinabi ko. Maghintay tayo, sabi ni Sebastian. Naghintay kami ng 10 minuto bago naging manipis na sprinkle ang ulan. Tumakbo kami sa aming mga cabin, naghihiwalay sa daan. Pagkapasok ko, pumunta ako sa banyo para magpalit ng pajamas. Lumabas ako at pumasok si Sebastian sa loob. Tumayo ako sa tabi ng kama, nilagay ko ang phone ko para mag-charge bago ko hinila ang kumot. Hinawi ko na ang mga kurtina sa glass window. Naramdaman kong may humawak sa bewang ko bago ko naramdaman ang labi niya sa pisngi ko. Pinisil niya ang gilid ng bewang ko at lumalakas ang pintig ng puso ko habang kumakalam ang tiyan ko. Akala ko nag-good night lang siya gaya ng ginagawa niya tuwing gabi, pero nagkamali ako. Inilipat niya ang buhok ko sa kaliwang balikat ko, at naramdaman ko ang labi niya sa leeg ko.
Dahan-dahan siyang nag-iwan ng ilang mga halik sa aking balat, at nakita ko ang aking sarili na ikiling ang aking ulo sa gilid na nagbibigay sa kanya ng karagdagang access. Naramdaman ko ang pagngiti niya sa balat ko. Humiwalay siya, mabilis akong inikot para harapin siya. Yumuko siya at idiniin ang labi niya sa labi ko. Hinawakan ng mga kamay niya ang baywang ko at hinila ang katawan ko sa kanya. Natigilan ako ng ilang segundo bago ko pinulupot ang braso ko sa leeg niya at sinimulang halikan siya pabalik na may parehong lakas at pananibik. The kiss was demanding, but passionate. Sa buong oras na siya ay may kontrol at natagpuan ko ang aking sarili na nawala sa kanyang halik. Humiwalay kami para kumuha ng hangin, pareho kaming nahihirapang huminga. Ipinatong niya ang noo niya sa noo ko, may tipid ng ngiti sa labi. That's better. It is. Sa kabilang banda, si Sebastian. Kinaumagahan, nagising ako bago siya nagising. Napatingin ako sa kanya habang payapang natutulog, nakayuko at nakayakap sa kanyang unan. After the kiss we shared, I felt satisfied. Ang malambot niyang pink na mapang-akit na labi ay pinapatay ako. I didn't know whether to wait, or just go for it. I'm just glad I did it. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya, at inabot ko ang cellphone ko. Tiningnan ko ang aking mga messages, at nakakuha ng bagong update mula kay Carter. Natagpuan na namin ang traidor at siya ay nasa basement, dala ang kanyang parusa. Marami siyang kaibigang kasama at kahapon ay sa wakas ay ipinagtapat na niya ang mga pangalan. Alam ni Carter ang gagawin. May nakita akong message galing kay Adam, at binuksan ko ito. Ano ang plano para sa araw na ito, Adam? It was sent 5 minutes ago. Wala pa tayong plano, Sebastian. Nag-reply naman siya agad. Well, planuhin mo ang isang bagay na magagawa nating apat, bukas may mga bagay akong pinaplano para kay Alicia, at hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Adam. Alright, may mga plano siya para kay Alicia, at hindi sila namin makakasama sa buong bakasyon. Ipaalam ko sa'yo, Sebastian. Pumunta ako sa resort site at naghanap ng mga activities na pwede naming gawin together. Isang sea activity ang nakakuha ng atensyon ko, at nagustuhan ko na ito. Snorkeling. Inilagay ko ang phone ko sa gilid, at tumingin ulit sa kanya, gumalaw siya at lumingon sa kabilang direksyon, nakaharap siya sa akin. Seriously. Sa kabilang banda, si Katrina. Dahan-dahan akong nagising nang maramdaman kong may humahalik sa tenga ko. Medyo nakikiliti ito kaya namilipit ako, pinuprotektahan ko ang tenga ko gamit ang balikat ko. Huminto ang mga halik ng ilang segundo, bago ko naramdamang hinila ako paatras, tumama ang likod ko sa matigas na ibabaw. Iminulat ko ang aking mga mata, at iniangat ang aking ulo upang tumingin sa likuran ko. Good morning, bati niya sa akin. Good morning, sabi ko na halos hindi lumalabas ang boses ko. Don't you like cuddling? Tanong niya na ikinagulat ko. Ha, inaantok pa ako at magtatagal bago ako magising. Cuddling. I love it. I trailed off. Do you mind if we cuddle for a little bit? Tanong niya, and I swear I saw a faint red shade on his cheeks. Of course not, ngumiti ako. Inikot ko ang katawan ko, humarap sa kanya. Dahil nakahiga siya, lumipat ako sa gilid niya, pinulupot ko ang braso ko sa tiyan niya at ipinatong ang ulo ko sa balikat niya. Ipinulupot niya ang magkabilang braso niya sa akin. Komportable siya. Gusto mo bang gumawa ng sea activity ngayon? Tanong niya na bumasag sa katahimikan sa paligid namin. Anong klase? Tanong ko. Snorkeling, sagot niya. Nagsalubong ang kilay ko. Ano iyon? Ito ay tulad ng pagsisid sa dagat na tumitingin sa mga isda, corals at iba pang mga animal sa dagat. Paliwanag niya. Sounds fun. Sure, sang-ayon ko. Sasama sa atin sina Alicia at Adam. Dagdag niya at tumango naman ako. Ilang sandali kaming nanatili sa komportableng posisyon na ito, bago kami tuluyang bumaba sa kama at naghanda. Tumawag si Sebastian sa snorkeling counter at sinabi nila na book na ang morning session nila, pero libre ang afternoon session nila. Kaya nagpabook si Sebastian ng afternoon session, para sa 4 na tao. Dumating kami sa isa sa mga restaurant para mag-almusal, at sina Alicia at Adam. Paano kung maglakad tayo sa local market at magtingin-tingin? Mungkahi ni Alicia habang kumakain kami. Gusto mo lang mag-shopping, turo ni Adam na ikinatawa namin. Oy, ang ganda ng local stuff. Tinuro niya. We can go, sang-ayon ko.
Wala naman tayong ibang gagawin. Nang matapos kaming kumain, pumunta kami sa local beach market. Nagkaroon ng maraming stalls na may iba't ibang mga items. "This looks cute," sabi ni Alicia habang hinahawakan ng isa sa mga beach hat. Kumuha siya ng isa pa at nilagay sa ulo ko. "Mukhang maganda sa inyong dalawa," ngumiti sa amin ang matandang lalaki sa stall. Bago pa kami makapagsalita o magawa, binayaran na ni Sebastian ang beach hat. "Salamat," sabi ng matanda. Naglakad kami sa iba pang mga stall at huminto sa isang damit. Naglakad si Alicia sa kabilang side para tingnan ang mga damit, habang ako naman ay nakatingin sa mga t-shirt. "Gusto mo ba ng isa?" tanong ko habang lumingon kay Sebastian. "Bihira akong magsuot ng makukulay na t-shirt," sinabi niya. "These are cute though," dagdag ko. Bahagya siyang umiling, bago tumingin sa iba't ibang t-shirt na nakasabit. Tiningnan niya ang mga disenyo sa harapan, na pangunahing puno ng niyog, tanawin ng dagat, upuan sa dalampasigan na may payong sa tabing dagat, mga inumin. Nakuha niya ang tatlong magkakaibang kulay ng t-shirt, isang baby blue, isang turquoise at isang sky blue. Tiningnan ko ang mga sleeveless long dresses, at nauwi sa pagpili ng dalawang dress. Kinuha ko ang mga t-shirt kay Sebastian at pumunta sa counter para magbayad. I didn't let Sebastian pay, as I wanted to pay for him. Kinuha niya ang shopping bag, habang naglalakad kami papunta sa ibang stalls. Maging si Adam ay may ilang bag sa kanyang kamay. Nauna kaming naglakad ni Alicia habang nasa likod namin sina Sebastian at Adam. Huminto kami sa ilang stalls at bumili ng ilan pang gamit. Nawala ang mga lalaki ng ilang minuto bago sila naglakad pabalik sa amin. "Tapos na ba kayo? Nagugutom na ako," sabi ni Adam habang hinihimas ang tiyan. Napatingin ako sa phone ko para tingnan ang oras at 1 PM na. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi na namin namalayan. On our way, huminto kami sa isang restaurant para kumain ng lunch. Nang matapos kami ay nagpalit na kami ng damit para sa snorkeling. Naka-bikini set kami ni Alicia, habang naka-swim shorts naman sina Adam at Sebastian. Binigyan kami ng oxygen mask, bago kami sumisid sa dagat. Ang unang coral na nakita namin, ay maraming maliliit na pulang isda. Dumating ang mga isda upang suriin kami, bago bumalik sa mga corals. Lumangoy pa kami at nagbago ang tanawin. May nakita din kaming ilang asul na alimango na nagtatago sa ilalim ng mga coral. May nakita pa kaming pagong. Pagkatapos ng snorkeling, nagpalipas kami ng natitirang gabi sa tabi ng dalampasigan. Kumain kami ng hapunan sa beach at bandang 8 PM, naglakad na kami pabalik sa aming mga cabin. Bago kami maghiwalay ay niyakap ako ni Alicia, habang kakaibang handshake naman ang ginawa ni Adam at Sebastian, bago nag-bro hug sa isa't isa. Nakarating kami ni Sebastian sa front door at binuksan ko ito. Gaya ng inaasahan, madilim sa loob. Naunang pumasok si Sebastian para buksan ang ilaw, ayun nga ang naisip kong gagawin niya, pero sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papasok, bago isinara ang pinto. "What are you?" Napatigil ako sa pagsasalita nang may makita akong madilaw na ilaw sa sulok ng sala. Tumingin ako ng mabuti, at napansin kong mga red candles pala. Naramdaman ko ang kamay niya sa ibabang bahagi ko, hinila ako ng bahagya patungo sa kwarto. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi habang pinagmamasdan ang pinalamutian na kwarto. May daanan ng red petal roses sa sahig patungo sa kama. May mga kandila sa mga bed table, sa sahig, malapit sa pintuan. Mayroon ding red heart na gawa sa mga petals sa kama. "How about we go to the pool, and enjoy some red wines?" sabi niya sabay lapit sa tenga ko, bumagsak ang hininga niya sa leeg ko. "May red wine tayo?" tanong ko habang nakatingin sa kanya. Ang lapit niya talaga sa akin. Tumawa siya ng mahina. "It's a honeymoon suite after all." Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, at nagpapasalamat ako na madilim ang kwarto. Okay. Pareho kaming naglakad papunta sa pool, at talagang may dalawang red wine sa isang bucket ng yellow na may dalawang baso ng red wine sa isang tray sa tabi ng pool. "Bakit hindi ka comfortable habang binubuksan ko ang bote?" mungkahi niya. Tumango ako. Binuksan niya ang bote habang tinatanggal ko ang shorts at shirt ko. I already had my bikini since we went snorkeling, and it was the same black bikini with gold strap. Pumunta ako sa hagdan at pumunta sa pool. Malamig ang tubig. Huminto ako sa gilid, nakatingin kay Sebastian na nagsali ng red wine sa glass.
Inabot niya sa akin ang isa sa mga glass bago ako sinamahan sa pool. Pumwesto siya sa gilid ko, magkadikit ang likod namin at nag-share kami, bahagyang tinapik ang mga glass namin. Nagpalipas kami ng susunod na oras, nagiinuman at nag-uusap tungkol sa mga random na bagay. Natapos namin ang isa sa mga bote at kami ay tipsy. We stayed a little too much in the water today, komento ni Sebastian habang sinusulyapan ang kamay nito. Napatingin ako sa akin, at parang nag-shrink ang balat ko. Maligo na tayo at matulog na tayo, mungkahi ko at tumango naman siya. Naglakad na kami palabas ng pool. Pinulot niya ang tray at mga glass, habang ako naman ay pumunta sa banyo para maligo. Sinuot ko ang pajamas ko at dahil kailangan kong magpatuyo ng buhok, hinayaan ko siyang maglakad papunta sa shower habang nasa may counter ako at nagpapatuyo ng buhok. Nang matapos ako ay sinuklay ko ito at tinali ng messy bun. Natapos ka na ba? Inilipat ko ang tingin ko sa salamin papunta sa gilid ni Sebastian. Nag-double take ako nang makita ko siya at naglibot ang mga mata ko sa hubad niyang dibdib. Nakatapis lang siya ng tuwalya sa bewang niya at mababa ito, kitang-kita ko ang V-line. Tumikhim siya at tumingin ako sa kanya, upang makita ang isang liwanag na nakangisi sa kanyang mga labi. Basa ang kanyang buhok at tumutulo ang tubig sa kanyang noo. Hindi ba ikaw ang nagsabi na bastos ang pagtitig? Natatawang sabi nito habang naka-cross arms sa dibdib. Dam ang muscles. No, hindi ako nakatitig, nagsinungaling ako. You weren't. Tanong niya at umiling ako ng no. Inalis niya ang kanyang braso at humakbang ng ilang hakbang patungo sa akin, napaatras ako sa pader. Sinamantala niya ang kanyang pagkakataon upang ilagay ang kanyang mga kamay sa dingding, ikinulong ako. Ibinaba niya ang mukha niya, malapit sa mukha ko. Pwede kang tumitig, I don't mind. Ngumiti siya at bumaba ang mga mata ko sa labi niya, bago tumingin ulit sa kanya. Halikan mo na lang ako. Hindi ko alam kung ako ba ang kausap o ang alak na kausap, pero kahit papaano, mas gusto ko siya. Sumandal siya sa leeg ko. Napapikit ako nang maramdaman ko ang bukas niyang mga halik sa balat ko. Isang halinghingang kumawala sa labi ko, nang bigla siyang kumagat sa malambot kong lugar. Humiwalay siya, nakatingin sa akin na mas madilim ang mga mata niya kaysa sa karaniwan. Should I continue? Oh Lord, yes. Inabot ko ang mga braso ko sa leeg niya, at hinila siya pababa bago bumagsak ang labi ko sa labi niya. Mukhang naintindihan niya ang sagot ko at lalo niya akong hinalikan. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko, pababa. Bigla niya akong binuhat sa sahig sa pamamagitan ng paghawak sa likod ng hita ko, napasigaw ako sa biglang pagbabago ng gravity, at pinulupot ang mga binti ko sa bewang niya. Kinagat niya ang ibabang labi ko, at ibinuka ko ang aking bibig, hinayaan siyang magkontrol. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa aking puwitan. Naramdaman kong gumalaw siya, at hindi nagtagal ay dumampi ang likod ko sa malambot na mattress ng kama. Saglit siyang humiwalay, hinawakan ang gilid ng pajamas shirt ko. Mabilis niya itong hinila at itinapon sa kung saan sa kwarto. Pumwesto siya sa pagitan ng mga hita ko, bumaba sa akin. Beautiful, nakangiting sabi niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako, hinila siya sa isa pang halik. Sa pagkakataong ito, hinayaan kong gumala ang mga kamay ko sa dibdib niya, na sadyang pinapatakbo ang daliri ko sa tagiliran niya dahilan para manginig siya. Sinundan niya ang mga halik niya sa leeg ko, bumaba ang pangako sa dibdib ko. Bumaba siya at nang halikan niya ang hita ko, alam kong magiging memorable at mahaba ang gabing ito. Ito ay isang fucking lubos na kaligayahan. Sa kabilang banda, si Sebastian. Kaninang umaga, nagising ako bago siya nagising. Bumaba ang tingin ko sa natutulog na figura sa aking mga braso, at hindi ko maiwasang mapangiti. Isang tunay na ngiti. Napakaganda niyang nakakulot sa tagiliran ko, nakapulupot ang binti niya sa binti ko na hindi ako makagalaw. Hinawi ko ang hibla ng buhok sa mukha niya, at bahagyang inabot para haplusin ang pisngi niya gamit ang hinlalaki ko. Hindi ko pa siya ginigising dahil kailangan niyang magpahinga. My beautiful wife. Mine. Kahapon, pareho kaming nag-step forward sa aming relasyon. I can't wait to see where this will lead us, what our future hold. I was so devoted to my work, to my mafia, that being with someone and spending time with them never came to my mind. Ngayon napagtanto ko kung gaano ito kaganda. Tignan mo ako, parang hinampas.
Kung narinig ng sinuman sa aking mga kaaway ang sinabi ko, mawawala agad ang aking mapanganib, nakakatakot na imahe. Gumalaw siya, bahagyang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa dibdib ko bago itinaas ang mga mata niya sa akin. "Good morning, love," bati ko sa kanya. Ngumiti siya, "Good morning. Kumusta ang pakiramdam mo?" Maingat kong tanong. "Sakit," sabi niya. Napangiti ako. Ito ay isang magandang gabi. "Well, kailangan nating mag-shower pareho," paalala ko sa kanya. "Sa palagay ko ay hindi magandang ideya ang pag-shower ng magkasama," komento niya. "I never said together, pero kung yan ang nasa isip mo, weekend, pang-aasar ko." Ngumiti siya, bahagyang umiling. Nagring ang phone ko, natigilan kami. Bahagya akong napaungol bago inabot para kunin ito sa bed table. Tiningnan ko ang ID at si Carter pala. "Kunin mo na, baka importante," narinig kong sabi ni Katrina. "Okay." Kinalas niya ang sarili mula sa akin, at hinila ko ang kumot sa akin, naglakad papunta sa pesyo. I slide to answer at itinapat ko sa tenga ko ang phone. "Hey, what's up?" itinanong ko. Nakatanggap lang ako ng isang tawag sa telepono mula sa isa sa mga security guys na nagtatrabaho sa labas ng opisina ni Katrina, at si Jason ay nandoon na naglalakad pabalik-balik sa kalye, sabi sa akin ni Carter. "Ano ang gusto niya ngayon? May sinubukan ba siya?" itinanong ko. "No, not yet. Sarado na yung front door ng office, hinihintay niya yata na magbukas sila." Sagot niya. "Pwede ka bang pumunta doon at harapin siya? Kung kinakailangan, bantaan mo siya at bugbugin," nag-utos ako. "Yes sir, I'll talk to you later," sinabi ko. Sige, pareho kaming nag-hang up. Naramdaman ko ang dalawang kamay na tumatakbo sa likod ko, pababa sa gilid ko bago lumipat sa harapan ko. Hindi ko sinasadyang manginig sa yakap niya. Tumingin ako sa likod ko at nakita ko siya sa robe niya, nakangiti sa akin. "Mag-shower pa ba tayo, together?" Malambot at inosente ang boses niya pero ang isip niya, hindi masyado. Ang perpektong combination. Tumalikod ako at sinalo siya. Humilit siya, pinulupot ang mga binti niya sa bewang ko. Lumapit ako para kagatin ang labi niya, habang naglalakad papuntang banyo. Sa kabilang banda, si Carter. I parked my car down the street, medyo malayo sa office niya, para hindi ako makita ni Jason at tumakbo paalis. Ipinasok ko ang isa kong kamay sa aking bulsa, habang tinatahak ang daan patungo sa pintuan. Binigyan ako ng security guard ng isang acknowledging na tango na binalik ko. Habang naglalakad ako papasok, binagalan ko ang lakad ko nang madatnan ko si Jason na kausap ang assistant ni Katrina na si Neri. Mukhang asar si Jason habang si Neri naman ay mukhang sawa na. "She's not here, wala akong magagawa para sa'yo," sambit ni Neri. Napangisi si Jason. "You can call her here. She's on her honeymoon, bakit ko naman gagawin yun?" sinabi ni Neri. Tumayo ako sa may counter, tumango sa receptionist, bago ibinaling ang tingin sa kanila. Sumando ako sa counter. "Tawagan mo siya ngayon," sumirit si Jason. "No, hindi ko gagawin," tanggi ni Neri. "Hahanapin ko siya at pupuntahan ko siya, kung hindi mo siya tatawagan dito," pananakot ni Jason. "Talaga?" tanong ni Neri, habang naka-cross arms sa dibdib, nakataas ang isang kilay sa kanya. "Oo. Sure, sige hanapin mo siya. I'm sure si Sebastian is waiting to kill you anyway." Nagkibit balikat si Neri. Tumawa ako, medyo tama siya. Sumulong si Jason at hinawakan ang kanyang mga braso. Nakita kong napangiwi siya sa sakit, mula sa pagkakahawak ni Jason. Hinila ko ang sarili ko mula sa counter at naglakad papunta sa kanya. Hinawakan ko ang likod ng kwelyo niya, at hinila siya palayo bago tumayo sa harapan niya. Sinamaan ako ng tingin ni Jason. "Naniniwala akong sapat na iyon," sabi ko. "So pinalabas niya dito ang mga minions niya ha?" sabi niya sabay tawa ng walang dahilan. Nakatayo lang ako habang nakatingin sa kanya ng blanko. Binalaan ka niya, hindi ba? At gayon paman, pinili mong maglaro ng walang alam at maging isang little bitch. Idinagdag ko na nakakuha ng ilang tawa mula sa karamihan ng tao sa paligid namin. "You are a little bitch. Nagtatrabaho ka sa kanya, huwag mong kakalimutan." Putol niya.
Tumawa ako ng walang katatawanan, isa ako sa mga kaibigan niya, and it has its perks. Gusto mo bang malaman kung ano ang magagawa namin? Whatever, it's not like. Sinuntok ko siya sa mukha na pinutol sa gitna ng pangungusap, mind you, hindi ito isang malambot na suntok, ngunit isang matigas. Sinamaan ako ng tingin ni Jason. Gusto mo ng isa pang demo? Itinanong ko, you little. Shut up, I have had enough. I'm going to be straightforward. If ever na makita ka sa paligid niya o sa loob ng building na ito, si Sebastian ay malugod na dadalhin ang katawan mo sa sementeryo. Binalaan ko siya. Hindi ako nagbibiro, dagdag ko. Naikuyin niya ang kanyang pangabago siya tuluyang lumabas ng gusali, bumubulong sa sarili. Thank you, lumingon ako, at napunta ang mga mata ko kay Neri. Siya ay mas maikli kaysa sa akin, cute, at ngayon siya ay may kulay rosas na pisngi. Sinaktan ka ba niya ng husto? Tanong ko. Umiling siya ng no, hindi pero tiyak na mag-iiwan ng marka ang pagkakahawak niya. Lagyan mo ito ng malamig, makakatulong ito, sabi ko sa kanya. Walang malamig sa opisina, maghihintay ako hanggang sa makauwi ako. Ipinaliwanag niya, hindi yun makakatulong. Sasama ka ba sa akin? Bibili ako ng ice packet para sa iyo, mungkahi ko. Bahagyang nanlaki ang mata niya. Hindi mo na kailangan. Magalang siyang tumanggi. I insist, sabi ko sa kanya. Sure. Nag-aalanlangan siyang sumang-ayon. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.